Saksi ang apat na sulok ng silid na yun kung paano ang kininang binata ang dalaga. Hindi alam ni Shari Carrion kung nagkakamali lamang ang lalaki o talagang siya ang nais nito. Dahil hindi siya ang girlfriend nito, kundi ang kakambal niyang si Sherry. Ngunit dahil sa lihim na pagmamahal niya para kay Sean De Silva, nagpaubaya siya upang kahit sa huling pagkakataon, maranasan itong maramdaman ang katawan ng binata. Si Shari ang kababata nito, si Shari ang naging kaklase nito, at si Shari ang naging kaibigan nito bago umalis si Sean patungong estate upang mag-aral ng kolehiyo. Ngunit nang bumalik ito, hindi siya ang unang pinuntahan ni Sean, kundi ang kakambal niyang si Sherry. Masakit para sa dalaga na makita na imbis siya, si Sherry na kakambal niya ang niligawan ni Sean. Animoy patalim na tumarak sa kanyang puso nang malamang malapit ng ikasal ang dalawa. Wala siyang sinabi kay Sean dahil kahit saan tingnan, kapatid at kakambal niya si Sherry. Ngunit para maramdaman ng binata, hinayaan niya na ang kininsya nito sa pag-aakalang siya ang kakambal niya. Wala siyang pinagsisihan ng gabing yun. Kahit iyon na lang ang maging alaala niya bago umuwi ng probinsya upang itago ang totoong damdamin para sa kababata. Kailangang lumayo si Shari dahil hanggat nasa malapit siya, hindi makakausad ang puso niya sa sakit. Sakit na umasan akala mo ikaw, ngunit hindi pala. Ngunit ang gabing nangyari sa kanila ni Sean ay nagbunga. Isang batang magpapaalala sa binata habang buhay. Dahil ang anak niya, animoy pinagbiyak na bunga ng ama nito. Ano kaya ang mangyayari oras na makita ito ng kanyang pamilya, ng kakambal niya, at mas lalong-lalo na ni Sean? Ano ang idadahilan niya kung kitang-kita ang ebidensya na ang anak niya ay kamukang-kamuka ng asawa ng kanyang kakambal? Okay lang ba? Maayos na? Bilisan ninyo. Kailangan 6 a.m. makapagsimula tayo ng decoration. Baka abutin na naman ng gabi kapag tinanghali tayo. Galaw-galaw, kailangang bilisan. Ma'am, kulang po ng 3 ang pinggan. Ano? Hanapan mo ng paraan. Kailangang sumobra yan ng 30. Hindi pwedeng kulangin. Mas mabuti na ang sobra kaysa kulang. Sige po, ma'am. Ma'am, ang tela may mantsa ang isang puti. Yun pa man din ang ilalagay bago ang pangalan ng birthday celebrant. Lori, gawan mo ng paraan. Ikaw di bang naka-assign sa mga ganyan? Bakit naman nadumihan? Ano, ikinumot mo? Sabay kamot ng batok dahil hindi niya na alam kung ano ang uunahin. Shari's Kitchen and Catering Service ang kanyang negosyo. Simula nang umuwi siya sa Cebu, ito na ang napusuan niyang negosyo. Nagpapasalamat naman siya dahil lumago iyon ng mabilis. Sa 5 taong pamamalagi rito sa Cebu, naging maayos naman ang kanyang buhay kahit siya lamang mag-isa. Ma'am, tumawag po si Jet. Hindi daw po makakapasok. Nilalagnat daw po. Ano? Eh di kulang na ang team niyan. Kulang tayo ng waiter. Hindi po daw talaga siya makakapasok, ma'am. Nag-video call pa para puntahan po ang sinasabi at ayun nga ho, hindi makabangon sa higaan. Nananakit daw ang katawan. O sige, ayusin mo na ang mga naiwang gamit. Sasama na ako. Okay po, ma'am siya. Napabuntong hininga siya. Hindi talaga sila pwedeng pumalpak ngayon dahil governor ang kliyente nila. Birthday nito at ang mga malalaking tao ang invited. 100 packs ang order sa kanila. May chef siya na si Bri at Orly. Ang waitress niya na si Ina, Leia, Mika at Audrey. Ang waiter ay 4. Si Jet, Jofford, Carl at Henson. Halos magkakaedad lamang ang mga ito. Hindi kasi siya kumuha ng may mga edad. Mas mainam kasi kapag bata dahil mabilis kumilos. Sa ilang taon na narito siya sa Cebu, naging maayos naman ang lahat. Naging abala siya at itinuon sa trabaho at negosyo ang isip. Lalong-lalo na sa anak niya. Mommy, pwede po ba akong sumama sa bahay ni Gov? Sa tinig pa lang, alam niya na nagpapaawa na naman ito. Lagi naman kasing ganito ang anak niya sa tuwing may catering service sila. Nagbabantay lang ng pagkakataon tapos magpapaawa na para isama. Jaylo anak, baka gabihin kami doon. Dito ka na lang kay Ate Inday mo. Ayoko mi, hindi naman ako binabantayan ni Ate Inday. Tawag ng tawag lang yan sa boyfriend niya. Abang batang to, hindi ho ma'am, nagsesenungaling lang po yan para isama mo. I heard you Ate Inday, sabi mo pa I love you, I miss you.
Oops, grabe ka naman sa akin, J-Lo. Hindi naman ganun yun. Natawa na lamang siya. This little man of her. Masyado na talagang mapagmasid. Sa bagay, 5 taon na rin kasi ito. Kakagraduate lang din ng kinder last April. Sa ilang taon niya dito, may mga oras na hindi rin umaayon ng panahon, lalo na sa negosyo. Pero sa pagsusumikap, unti-unti naman siyang umangat. Ang dating 2 staff ay dumami ng dumami. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay sa sariling pagod at pawis. Hindi man mansyon, pero para sa kanya, achievement iyon. Napakalaking achievement para sa kagaya niya na mag-isang binubuhay ang anak niya. Ang mga magulang niya, hindi niya alam kung naaalala pa siya. Siguro masyado pang lasing ang mga ito sa karangyaan. Mabuti na nga ring hinayaan na lang siya at hindi na pinakailaman dahil yun din naman kasi ang hiniling niya bago umalis sa poder ng kanyang mga magulang. Sa bagay, si Sherry lang naman siguro ang nakikitang anak ng mga ito. Si Sherry lang kasi ang pinakamagaling sa lahat. Si Sherry ang matalino at mabait na anak. Siya, parang hindi nag-e-exist sa mundo. Mabuti na nga lang at hindi na rin siya kinakamusta dahil yun din naman ang gusto niya. Ma'am, mauna na po kami sa venue. Napukaw ang pag-iisip niya nang may magsalita sa tabi niya. Si Carl na driver ng close van na siyang may karga ng lahat ng mga gamit. O sige, galingan nyo. Baka ma-discover tayo at mas dumami ang kliyente natin. Mas maraming client, mas maraming trabaho. Ma'am, tumawag po yung sekretary ni Gov. Padagdag daw ng 5 packs. Kumunot ang noo niya sa sinabi ni Audrey. Bakit? Sabi po may mga bisita pa daw kasing galing Manila. Hindi din daw inaasahan na ma'am na darating. Bakit hindi niyo sinabi agad? O sige na sabihin kay Bri na dagdagan. Okay po ma'am. After that, aalis na kayo. Susunod ako. Sasama daw kasi itong anak ko Tumango si Audrey. Okay po. Bye J-Lo. Bye po Ate Audrey. Go na magbihis ka na doon. Mag-shoes ka na din, okay? Pigil niya sa masayang batang pakaway-kaway. Okay po mami. Sana ganito na lang sila ng anak niya. Walang inaalala o iniisip pa na kung sino. Dahil kung siya, mas masaya na siya na ganito lang. Mami, can I go there? O sige lang pero wag kang pupunta sa dagat ha. Yes mami. Hindi niya na nakitang tumakbo si J-Lo. Dahil minamadali na nilang matapos ang decoration. 5 p.m. kasi ang start ng program. Patapos na rin sila sa decoration at ang display ng mga menu. May ilang oras pa, pero mas mabuti pa ring mas maaga matapos, mas mainam, nang makapagpahinga sila bago magsimula ang okasyon. Ang sabi, ang resort daw na ito kung saan sila ngayon ay pagmamay-ari ni Gov Salvacion. Napakaganda dito. Kaya siguro dito napiling ganapin ang birthday dahil para itong paraiso. Okay na po ang foods, ma'am. Thanks, Orly. Pahinga na muna kayo ni Bri para may lakas kayo mamaya. Opo, ma'am. Ma'am, okay na rin po ang mga upuan ng decor po sa stage. Nang tingnan niya, okay na nga. Napakaganda ng kombinasyon ng kulay. Pang 54 na ito ng gobernur at dahil nanalo din ang eleksyon, kaya ganito kaenggrande ang handaan. May isang lechong baboy at baka. Halos sa lahat ng ito, inabot ng 200K ang binayaran ng gobernador. Sa pagkain pa lang kasi, puro na mahal ang mga putahe. Mula sa lobster, mga sugpo, alimango at malalaking tuna. Nais kasi nitong gawing totoong nasa dagat ang team ng party. Kaya pati pagkain ay halos lamang dagat. Yung lechon lang yata ang hindi, tsaka mga dessert. Natapos lahat ng preparation ay mag-aalas 3:30 na ng hapon. Nakapagpahinga pa sila at nakapagbihis. Hinayaan na lang sa staff ng resort ang pagbabantay sa venue habang hinihintay ang mga bisita. J-Lo? Where are you, sweetie? J-Lo? Paglabas niya ng venue, ang bata agad ang hinagilap ng kanyang tanaw. Nakabihis na rin siya sa CR ng resort. Simpleng two-piece na pula ang nasa loob ng suot niyang summer dress na manipis na hanggang sakong. Kitang-kita ang kaseksihan niya dahil doon. Pinarisan niya ng flat sandal na may tali sa gilid na may malaking gumamela ang harapan na nakadikit mismo sa sandalyas. Nilugay na rin niya ang ash gray na buhok na umabot hanggang balikat. Miss, excuse me lang. Tumigil ang isang staff sa paghakbang.
May napansin ka bang batang lalaki na nakapolo ng puti? Na may sandong puti at sapatos na white with combination of dark blue sa gilid. Nakamaong short siya ng dark brown. Parang napansin ko pong tumakbo sa bahagi po doon kanina. Mahaba po ba ang buhok na nakatali? Oo miss, siya nga yun. Siya nga siguro yung nakita ko. Salamat miss. Pumasok po yata siya sa lobby. Kinabahan siya. Umabot talagang batang yun dito. J-Lo, sweetie? Anak, nasan ka na ba? Hindi mapakaling tawag niya. Natigil lang siya sa pagsigaw nang magring ang kanyang cellphone. Yes, hello? Shari, is this you? Natigilan siya. Saglit na katahimikan ng namayani. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang boses na yun. Sherry, paano mo nakuha yung number ko? Kay Inday, tumawag ako sa landline. Si Inday ang sumagot, kasambahay mo raw. Bakit ka tumawag? Nasa Cebu kami ngayon, nila mami and daddy. Wala ka sa address na binigay mo sa amin last time. Hanggang ngayon ba'y ayaw mo pa rin sabihin kung saan ka nakatira? Sherry, please, wag na tayo maglokohan dito. Anong kailangan mo sa akin? Natawa ito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong balak. Ayoko sana pero hinahanap ka ni daddy. Kaya pwede bang kitain mo na lang sila? Kasi busy ako. May dadaluhan akong event this evening. Kasama ng asawa ko. Kumabog ang kanyang puso. Yes, you're right. Si Sean, alam mo namang mayaman siya, right? Tagapagmana ng malaking processed foods ng Pilipinas. Sa Cebu ka rin kasama ni Sean? Yeah, kaya please lang wag mong sisirain ang moment naming mag-asawa, okay? Saan kayo sa Cebu? Wag mo nang alamin ni Shari. Baka ano pang gawin mo? Alam ko naman kasing inggit na inggit ka sa akin kahit noon pa. Hindi yun ang nais niya. Ang gusto lang niya, malaman kung saan sila naroon upang makaiwas sa mga posibilidad. Ang talino mo naman at ang gwapong bata rin. Pangarap ko talagang magkaanak ng ganito kagwapo kapag nag-asawa na ako. Hoy, magjowa muna bago asawa. Saway ng isa sa 3 receptionist sa kasama nito. Nakita niya si J-Lo kasama ng mga babae sa front desk ng resort. Aliw na aliw habang kausap ang 5 taong gulang niyang anak. Yun pa man din ang gusto ni J-Lo, ang kachismisan. Hindi niya alam kung saan ito naman ang ganoong klase ng ugali. Dahil siya, mahiyain talaga siya noon na klase ng bata. Siguro ay kay Sherry. Yun lang naman ang babaeng walang hiya. J-Lo, sabay-sabay na lumingon ng 3 babaeng staff at ang anak niya nakandong ng isa sa mga ito. Nang makita siya, agad na bumaba ang bata. Nakangiting pinasadahan ng mga staff ang anak niya na palapit sa kanya. Anak niyo po, ma'am? Oo, dito pala siya nagpunta. Kanina ko pa kasi siya hinahanap. Nang mahawakan niya sa kamay ang anak, hindi niya na ito pinakawalan pa. Ang gwapo po ng anak niyo. Ani mo'y kinikilig pang wika ng isa sa mga ito. Naman, sa ganda ng nanay eh. Narinig niya iyon kahit pabulong sa isa sa mga babaeng staff. Salamat, nilingon niya ang bata. Magpaalam ka na sa kanila, nak. Bye po sa inyo. Bye din, baby boy. Napakagwapo mo. Hintayin mo si ate ha. Tumingin ito sa kanya. Tila hindi maintindihan ang sinabi ng babae rito. Nginitian niya lang para hindi na sila magtagal sa bahaging yun. Hindi pa rin mawala sa isip ni Shari ang tungkol sa sinabi ni Sherry. Nais niyang malaman para sana umiwas at hindi sila magtagpo. Ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang tungkol kay J-Lo dahil hindi talaga niya maitatago sa mga ito, lalong-lalo na kay Sherry. Ang mukha ng kanyang anak oras na makita nito ang bata. Tahimik na siya, sana ang mga ito rin. Ayaw niya ng gulo, lalo na ng away dahil kahit saan tingnan, magkapatid sila ni Sherry. Kahit kasi ganun ang ugali ng babaeng yun, kakambal niya pa rin ito. Sadyang magaspang nga lang ang ugali na inaayawan niya. Noon pa man, siya na ang laging napapagalitan. Dahil bago pa man siya makapagsumbong, naunahan na siya ni Sherry. Kahit ito ang may kasalanan, babalik ta rin lang nito ang kwento. Papanig agad ang ina niya rito. Hindi niya alam kung bakit ganun. Gayong identical twins sila ni Sherry. Kaya kung sasabihin baka hindi siya anak, hindi rin maaari dahil pinagbiyak na bunga talaga silang magkapatid. Nagkakalayo nga lang sa ugali. Kung siya tahimik, si Sherry ay kabaliktaran nun. Kung siya'y mapagpasensya, si Sherry ay hindi. Kung siya'y ayaw ng gulo, si Sherry ay palaban at matapang. Nais niyang malayo sa pamilya
Dahil kapag malapit siya at kasama ang mga ito, baka hanggang ngayon, kinakawawa pa rin siya ng kapatid niya. Uuwi na po tayo, Mami. Napukaw siya sa mahabang pag-iisip nang magtanong ang anak niya. Not yet, sweetie. Need pa ni Mami na tumulong sa mga kasama natin kasi wala si Kuya Jet. Can I help too, Mami? No, anak. Kapag big ka na pwede ka nang mag-help. Pero sa ngayon, wag muna dahil delikado. What is delikado, Mami? Delikado means hindi safe sa kagaya mo. Kasi anak, foods ang isi-serve. Okay po. Habang nasa work si Mami, doon ka lang sa pick-up, okay? So boring po doon, Mami. Anak, hindi ka kasi pwedeng gumala-gala. Baka mawala ka. Gaya kanina, akala ko kung napano ka na. Gusto mo bang mag-alala si Mami? No po. O kaya makinig ka, okay? Yes po, Mami. Kapag natapos naman si Mami sa work, tsaka na tayo uuwi, okay? Okay po. Dinampian niya ito ng halik sa noo bago ipinasok sa sasakyan. Sinabi niya munang wag gagalawin ng mga naroon bago umalis. Nakabukas ang bintana habang nakaupo ito sa driver seat, hawak ang kanyang cellphone. Kapag kasi walang gadget, siguradong lalabas ito, kaya iiwan muna niya sa bata ang kanyang cellphone. Bye, Mommy! Bye, behave okay anak? Opo. Saktong kakatalikod lamang ni Sherry nang may tumawag naman sa cellphone na hawak ni J-Lo. At dahil sanay sa gadget, sinagot nito ang tawag. Yes, hello? This is J-Lo speaking. Sino po ito? Wait, bata? Nasaan ang may-ari ng number na to? Kumunot ang noo ng bata. Ang mami ko po, she's inside po eh. May work po siya. Mami? What are you talking? Si mami ko? You don't know her? Si Mami Shari Carion ko. Why po? Sino po kayo, tita? Ako si Sherry. Nagtaka na lang si J-Lo nang biglang nawala ang kausap sa kabilang linya. Nanlalaki ang mga mata ni Shari habang nakatayo sa gilid ng malaking haligi ng labi. Ma'am, si Audrey ang tumawag sa kanya. Kayo muna mag-serve. I need to rest for a while, Audrey. Pagsisinungaling niya upang itago ang sarili sa karamihan. Sige po, ma'am. Mabuti na lang at hindi na rin ito nagtanong pa, kaya nakahinga siya ng maluwag. Nang makalayo ang staff niya, tinawagan agad niya si Troy. Mauna na kami ni J-Lo. Kayo na ang bahala. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Halos hindi niya marinig ang sagot nito dahil mula sa di kalayuan, kita niyang abala si Troy sa pag-e-entertain ng mga kumakain. Si Troy ang inaasahan niya pagdating sa magandang outcome ng trabaho, kaya ito ang kanyang tinawagan. In-off niya ang phone at tinext na lang ito. Bago tumalikod, kabadong humakbang dahil sa lalaking nakita niya sa loob ng venue. Hindi niya maintindihan kung bakit narito si Sean. Paano ito naging bisita ng gobernur? Gayong taga Manila ito't hindi naman taga Cebu. Kailangan makalayo dahil hindi sila pwedeng magkita. Lalo na at kasama ni Sean ang kakambal niyang si Sherry. Anak, tara na, uuwi na tayo. Pero laking gulat niya dahil wala sa sasakyan ng bata. Mas nadagdagan ang kaba niya ng mga oras na yon. J-Lo, saan niya ngayon nahagilapin ng anak niya? Gayong napakalawak ng resort at marami ring sasakyan ang nakapark. Hindi niya makikita kapag ganito kadaming sasakyan ang nakaparada sa parking area ng resort. J-Lo, hindi magkanda ugaga si Shari kung saan mauunang maghahanap, kung sa kaliwa ba siya pupunta o sa kanan. Pahakbang na si Shari nang may humuklit sa kanyang braso. Gulat na gulat siya nang masilayan kung sino ang may gawa nun. At narito ka pa talaga? Anong gusto mong mangyari, Shari? Guguluhin mo ang buhay ko? Sherry, ano bang pinagsasasabi mo? Tumawa ito na animoy nang aasara. Alam ko na alam mo kung anong gusto kong sabihin, Shari. Mami! Nagitla na lamang siya nang mula sa kung saan lumapit si J-Lo at halatang takot na takot ito. Mukhang gagagaling lang din sa pag-iyak. Maagap niyang hinila at niyakap ang anak. What happened, sweetie? Nawiwi ako, Mami, kaya bumaba ako sa car. Hinanap kita, then I saw her. Akala ko po ikaw yun eh, pero hindi po pala, Mami. Napakawalang yamo, Shari. Isa kang ahas. Naisigaw ng kakambal niya sa gitna ng kwento ni J-Lo. Walang yaka. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari? Oras na makita ka ng asawa ko. Oras na malaman niya ito, ha, Shari?
Masisira ang buhay ko ng dahil sa'yo. Masisira kami ng asawa ko dahil sa kalandian mo. Kaya ba? Kaya ka ba umalis dahil sa batang to, ha? Sa lakas ng sigaw ni Sherry, mariing napapikit si J-Lo. Mas napakapit ito ng husto sa kanya dahil sa takot sa babaeng nasa harap niya. Umalis ka na. Umalis na kayo bago pa kayo maabutan ni Sean. Dahil oras na naabutan at nalaman niya ito, sinusumpa ko, babalikan kita, Shari. Babalikan kita. Tandaan mo yan. Wala akong ginagawa sa'yo. Ako na ang lumayo pero kayo itong lumalapit. Ngunit malakas na sampal ang gumimbal sa kanya. Sa lakas nun, tila naalog ang kanyang utak. Stop it po! Huwag mong sasaktan ng mami ko! Hinarang ni J-Lo ang katawan sa tapat nilang magkapatid. Shut up! Isa ka pa? Alam mo ba kung anong problema ang dala mo sa akin? Ouch! My hand, Shari, ano ba? Saktan mo na ako, Sherry. Pero wag ang anak ko. Wag mong duduruin ang bata dahil wala siyang alam sa mga nangyayari. Dahan-dahan niya iyong piniga at pinaikot. Napapasunod ang babae upang hindi tuluyang mabali ang kamay nito. Get in, J-Lo. Yes po, Mommy. Natatakot na ito't alam niya yon. Nang tumalikod ang bata, tsaka niya itinulak si Sherry. Wala akong ginagawa sa'yo. Alam mo ba kung sino ang dapat sisihin sa lahat, Sherry? Yang pagiging desperada mo. What the? May gown! Hindi niya na pinatapos ang kaartihan nito. Habang nakaupo sa semento, tinalikuran niya na parang walang nangyari. Kakaalis lamang ng pick-up ni Sherry nang dumating naman si Sean. What happened? Wala naman, babe. Lilingon pa sana ang lalaki nang tawagin ito ni Sherry. Tara na sa loob, baka hinahanap ka na ni Gov. But your gown, Sherry. Ngumiti ito ng pilit. It's okay, hindi naman masyadong halata. Halika na. Anito, tsaka umabrisyete ito sa kanya. Please, babe, I'm bored here. Gusto ko nang bumalik ng Manila. Malambing na wika ni Sherry habang nakabrisyete sa kasama nitong lalaki. One day na lang. Importante ang business meeting na gaganapin ngayon sa Villa Esperanza. Last na rin ito. But babe, gusto ko nang bumalik ngayon. I'm sorry, pero kailangan talaga ito for the Belmonte proposal. Hindi pwedeng wala ko dun. Pwede kang mauna if you like. No, gusto kong kasama ka, Sean. You know naman that I miss you every day, every seconds, right? Tumayo ang lalaki sa kinauupuan nito. I have to go. Sasama ako. Kumapit na naman ang babae sa kanyang braso. Hindi pwede. Isa pa, saglit lang ako. You can go to my sister's place if you like. Para hindi ka mabagot, malapit lang naman yun dito. Wag na. Alam mo namang mainit ang dugo ng sister mo na yun sa akin, di ba? Hindi lang siguro kayo nagkakaintindihan. Whatever. Bye. Hey, where's my keys? Ngunit nakalabas na si Sean at naisara na rin ang pinto ng hotel room bago nito nasabi ang nais. Ngumuso ang babae tsaka patakbong lumapit sa veranda. This is not good. This is bad. Paano kung magkita sila ni Shari? Paano kung makita ni Sean ang batang yun? Hindi to pwede. Hinagilap nito ang phone sa kama. Nang makita, nagdial agad dito ng numero. Ilang segundo lang nang magring yun. Sagutin mo. Buisit ka talaga. You need to answer my call, Shari. Ngunit nakailang dial na, hindi pa rin sinasagot ang tawag. Naibato nito ang cellphone sa kama. Nang mahimasmasan, muli nito iyong kinuha at muling nagdial ng numero. Sa pagkakataong iyon, sinagot ang tawag nito. Ma'am, where's Dad? He's not here. Ang paalam niya hanapin daw niya ang bagong address na binigay ng kapatid mo. Namilog ang mga mata nito. Bagong address? Alam mo ba kung saan, ma? Ang sabi sa akin ay malapit lang daw yun sa Villa Esperanza ba yun? Kumabog ng napakalakas ang puso nito. Is there a problem, Sherry? Ma'am, Shari. Shari ho ako, di ba? Please don't forget that. Fine. Bakit ba kailangang pagpalitin ang pangalan ninyo ng kapatid mo? Ma, gusto mo bang mamatay na ako? Di ba sinabi ko naman, I have to do that dahil kung hindi, I'll kill myself. Stop saying that. Okay, hindi na mauulit. Frustrated na ibinaba ng babae ang tawag, tsaka ito nagbihis para sundan si Sean na ngayon patungo na sa Villa Esperanza. J-Lo, wait for me, anak. Faster, mommy. Ang dami ng corals po dito. Stop running, baka madapa ka.
It's fine po, wala namang rock kasi puro sand naman. Hindi ma-hurt ang sand sa knees. J-Lo, faster po! Napapangiti si Shari habang nakasunod kay J-Lo. It's Saturday morning at ang pag-walking by the beach ang hobby nilang dalawa ng anak kapag weekend at walang trabaho. Dito sila sa tabing dagat malapit sa Villa Esperanza dahil maganda ang sikat ng araw sa bahaging ito. Nakasanayan na rin talaga ng anak niya na bumangon ng 5 a.m. para lang samahan siyang mag-walking. Walking ang ipinunta nila pero mga corals ang hinanap ng anak niya. Ayos lang naman dahil masaya ito sa ginagawa. Naka-sport shoes, naka-leggings na itim at sando na itim siya. Na may sport cap and may dalang bimpo. Hubog na hubog ang katawan ni Shari dahil sa suot. Kaya may iilang nakakasalubong o nakakasabayan sila na hindi maiwasang tumingin sa mala-perfect body na meron ito. Mami, can I wee-wee first? Tumingin siya sa paligid. Maraming nagjo-jogging at nagwo-walking like them. At alam niya na ayaw ni J-Lo ang nagpapakita. Kahit kanino, kailangan talaga sa walang tao or kaya sa CR iihi. Dumaan tayo sa villa, may CR doon. Opo mami, faster mami, nawiwiwi na talaga ako. Nauna na ito. Alam naman kasi ni J-Lo kung nasaan ang CR ng villa. Hinayaan na lang niya. Habang sinusundan niya ang anak na nasa unahan, tumunog ang kanyang cellphone. Buti at dala niya. Tinignan niya muna baka si Sherry, pero mukhang hindi dahil iba ang number. Hello? Shari anak? Nagulat siya. Tinig iyon ng kanyang daddy. Nasaan ka Shari? Pinuntahan ko ang address na binigay mo pero wala ka raw ngayon doon. Wala po kasing trabaho pag Sabado at Linggo, Daddy. Nasaan ka kung ganun? Sa'yo ba ang Shari's Catering? Opo, Daddy. I'm so happy, anak, na naging maayos ang buhay mo nang umalis ka sa poder namin ng mami at kakambal mo. Pero namimiss na kita. San ka ba pwedeng puntahan? Bukas kasi babalik na kami ng Manila, Shari. Tila may bahid ng lungkot sa tinig nito. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba o hindi. Dahil inaalala niya si J-Lo. Mas mabuti po siguro na wag niyo na akong hanapin, Daddy. Okay lang naman po ako. Kung si Sherry ang inaalala mo, anak, nagbago na siya. Ang totoo kasal na sila ng long-time boyfriend niya na si Sean De Silva. Parang pinupunit ang puso niya. Congratulations sa kanila, Dad. I have to go. May gagawin pa po kasi ako. O sige. Hindi niya na pinatapos ang ama sa pagsasalita dahil baka mapansin pa nito ang garalgal niyang tinig. Matapos mai-off ang phone, si J-Lo agad ang kanyang hinanap. Pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata bago tumakbo upang hanapin ang bata. Nawawala kasi ito sa paningin niya. J-Lo? J-Lo, are you there, sweetie? Pero pagbukas niya ng men's CR, walang tao. Lagi na lang talagang nawawala sa paningin niya si J-Lo. Gayong saglit lang naman siyang tumigil para kausapin ng daddy niya. May babaeng palapit na makakasalubong niya. Miss, may nakita ka bang bata? Ganito kataas. Aniya with action. Naka-jogging pants ng red ba? Oo, mahaba ang buhok niya na naka-ponytail. Doon siya lumiko kanina. Tinawag yata kayo. Parang may hinahabol. Nagtaka siya. Hindi naman kasi siya napunta sa bahaging iyon na itinuro ng babae. Sige miss, salamat. Ngumiti ito bago tumalikod. Guest siguro yun sa villa. Para yatang bigla siyang kinabahan na hindi niya maintindihan. Sa isiping baka ang nakita ni J-Lo ay ang kakambal niya. Pero imposible naman, sa lawak ng Cebu. Baka hindi naman. Isa pa noong isang araw pa tumawag ang kakambal niya. Baka bumalik na rin ito ng Manila. Pero ang mga magulang nila nandito pa sa Cebu. Tinapos ni Shari ang pag-iisip tsaka humakbang na upang hanapin si J-Lo. Hi sweetie, sino ang kasama mo? Ikaw lang bang mag-isa? Inilibot nito ang tingin sa paligid. Tinitigan ng batang lalaki ang nagsalita. Magandang babae na nakangiti sa bata. Mami, baka nawawala siya. Ani ng anak nitong babae. Kagaya ng mami nito, napakaganda rin ng batang iyon. Nakatitig ang batang babae kay J-Lo. Hello, my name is Friam. How about you? Matinis na tinig nito. My name is J-Lo. Hi J-Lo, ako ang mami ni Friam. Ako si Shera. Tita Shera na lang. Saan ka ba pupunta? Hello po, nahanap ko po ang mami ko. I think nagja-jogging ka?
Opo, ba't nawiwi po ako tapos hindi ko na po makita si Mami? Pwede ko bang malaman ang name ng Mami mo? Jelo anak. Sabay na napalingon ng tatlo. Ngunit nang makita ni Shera ang paparating na babae, nagbago ang reaksyon nito. Nagtataka na tila galit. Mami! Nakangiting yumapos ang anak niya sa bewang. Hindi mo man lang hinintay si Mami. Akala ko tuloy kung saan ka na naman pumunta. Anak mo? Kumunot ang noo niya. Hindi niya kasi ito kilala pero nagtatanong. Si Tita Shera, Mami. Tinanong niya po ako kung saan ka po, Mami. Oo, anak. May anak ka? Paano ka nagkaanak? Gayong nung isang linggo lang kita nakita. I'm sorry. Namilog ang mga mata nito. Come on, Shari. Enough of this drama. Sorry pero hindi kita kilala. Ano? Nagka-amnesia ka na ba, Shari? Hindi mo na ako kilala ngayon? At bakit may anak ka? All this time niloloko mo ba ang kuya ko? Hindi niya ito talaga maintindihan. Sorry pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakakainsulto ang titig at tawa nito. Really? Paninindigan mo talaga ang pagkakaroon ng amnesia ha? O nagkukunwari ka lang na hindi mo ko kilala para makaganti sa ginawa ko? I'm sorry pero hindi talaga kita kilala. Hinawakan niya si J-Lo. Let's go sweetie. I'm sorry hindi kita kilala. I am Shera. Kapatid ni Sean na asawa mo. Pero hindi mo kilala? Are you crazy? Nanlaki ang mga mata niya. Tumigil siya sa paghakbang. What? Wala akong asawa. Hindi rin kami mag-asawa ng kuya na sinasabi mo. Kung sino man ang sinasabi mong asawa ng kuya mo, hindi ako yun. Kabang-kaba siya. Inilihis niya agad ang mukha ni J-Lo. Titig na titig kasi ito sa bata na parang may kung anong nais patunayan. Shari, wait. Pasensya na pero hindi talaga kita kilala. Why, Mami? Sino po ba sila? Shh! Hayaan mo na sila. Hindi natin sila kilala. Aniya at mabilis na umalis doon. Hindi niya maunawaan kung ano bang nangyayari. Pero kung ano man yun, labas na siya doon. Ayaw na niyang alamin. Ayaw na niyang malaman kaya nga siya lumayo para makaiwas sa gulo. Shera, what brings you to this place? Namimilog ang mga mata ng babae nang malingunan ng nagsalita. Si Shari na asawa ng kuya nito. Ngunit bakit iba na ang damit nito? Nakadress ito ng hapit at halos lumuwa ang hinaharap. Naka-makeup na rin samantalang leggings at sport shoes ang suot nito kanina. Imposible naman na siguro ganun kabilis magbihis ang taong ito. Sabihin mo nga, Shari, pinaglalaruan mo ba ako? Kung pwede lang, Shera, kung pwede lang. Anito. Nasaan ang batang kasama mo? Di ba't may kasama ka kanina? Nasaan ang bata? Nagigigil ito na parang galit na galit sa babae. Nagulat ang kausap nito. Bata? May nakita ka bang may kasama ko? Huwag mo bibilugin ang ulo ko. Alam ko na niloloko mo si kuya. Aalamin ko ang totoo, Shari, at sisiguraduhin kong itatapon ka niya palabas ng mansyon oras na nalaman ni kuya ang tinatago mo. Animoy na sindak ang babae. What are you talking about? Anong tinatago? Wala akong tinatago. Sadyang nababaliw ka lang dahil hindi ka pinaniwalaan ng kuya mo. Masakit ba na pinakasalan pa rin ako ni Sean kahit sinaraan mo ko sa kanya? Hindi naniniwala ng basta-basta si Sean, Shera. At isa lang ang pinaniniwalaan niya at ako yun. Kaya kahit ano pang paglason mo sa utak nun, hindi ka pa rin paniniwalaan. Tignan lang natin. Tsaka nito tinalikuran ng babae. Hinintay lang nito na makalayo si Shera bago nagwala sa galit. Shit! Nandito si Shari. Nandito siya. Hindi pwedeng malaman ni Sean ng tungkol sa kakambal ko. Hindi dapat malaman ng kung sino. Lalong-lalo na ng magkapatid na may kakambal ako. Hindi pwede. Tsaka ito tumalikod pa alis. Habang pabalik sa bahay, hindi pa rin mapawi sa isip ni Shari ang tungkol sa babae kanina. Iniisip niya na baka si Shari ang sinasabi nito na akala nito ay siya. Pero bakit Shari ang tawag nito sa kanya at hindi Sherry? Mami, why po? Nothing anak, may iniisip lang si Mami. Ma'am, nandito na po pala kayo. Kakapasok lang nila ng pintuan nang bumungad si Inday sa may sala habang nagva-vacuum. Pakitimplahan ng gatas si J-Lo, Day, at pahanda na rin ng pagkain. Sige po, ma'am, tapusin ko lang itong ginagawa ko po. Sige, let's go, J-Lo, magpalit ka na muna sa taas. Sumunod ang bata. Nauna pa nga ito sa kanya sa pag-akyat sa hagdan. Hindi niya alam kung ano bang pinaggagawa ni Sherry, pero kung ano man yun, ayaw na lang niyang pakialamanan dahil ayaw niyang mag-away lang sila dahil sa iisang lalaki.
Alam niyang galit si Sherry sa kanya at mas nadagdagan iyon dahil kay J-Lo. Kaya nga ayaw na niya na magkita pa sila ulit at sana bumalik na ang pamilya niya ng Maynila para matapos na ang takot sa puso niya na baka makita siya ng mga magulang niya at magtaka ang mga ito kung bakit may anak siya at kamukha ni Sean. Nang makaligo, nagbihis lang siya at bumaba na rin. Nasa baba na yata si J-Lo. Mukhang nauna pa ito sa kanyang magbihis. Opo sir, ito po ang bahay ni Ma'am Shari Carion. Opo, sige po sir, pasok po muna kayo. Nasa taas pa po si Ma'am. J-Lo, tawagin mo si mami mo, sabihin mo may bisita ka mo. Ano po sasabihin, Ate Inday? Ano nga pong pangalan ninyo sir? Daddy niya ako. Daddy Danny ka mo. Napatakip siya ng bibig nang mula sa hagdan, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa sala at titig na titig ito kay J-Lo kahit tumalikod na ang anak niya. Andito na po pala si Mami, Ate Inday. Tameme siya nang bumaling ang tingin ng mga ito sa kanya. Shari anak. Sakto lang din na nagsalita ito nang pumasok din ang mami niya sa pintuan. Anong ginagawa ng mga ito rito? May anak ka? Bakit hindi namin iyon alam, Shari? Wala kang sinabi na may anak ka. Bakit mo tinago sa amin? J-Lo, umakyat ka muna sa silid mo anak. Nakayakap ito sa kanya habang sunod-sunod na nagsasalita ang kanyang mga magulang. Tumalikod si J-Lo, tumakbo paakyat. Alam niya na natatakot ito sa boses ng mom niya. Kumalma ka, Tessa. Paano, Danny? Paano kung kakalma kung itong makikita ko? Kamusta ka na, Shari? Ayos lang, Dad. Simula noon, ang daddy niya lamang ang nagmamahal sa kanya. Ang daddy niya lamang ang nakakakita sa kanya. Dahil ang ina niya, si Sherry lang ang nakikita at mahal nito. Paano ito nangyari, Shari? Tell me, Shari. I said calm down, Tessa. Kung hindi, umalis ka na. Sinabi ko na sa'yo kanina na ako na lang ang pupunta rito. Pinagpilitan mong sumama ka, tapos ngayon maggaganito ka sa harap ng anak mo. Napaupo ang ina niya sa sofa, nanginginig na tila takot na hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang reaksyon nito. Nagulat siya sa yakap ng daddy niya. Bakit hindi mo sinabi na may anak ka, Shari? Bulong nito na may bahid ng lungkot. Ayoko pong abalahin pa kayo at ayoko po na magkagulo pa, kaya hindi na ako nagsalita at pinili na lamang na lumayo. Nasapon ng mami niya ang ulo. Hindi ito pwedeng malaman ni Shari, Danny. Kahit ni Sean. Kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. Anong hindi? Paano naman ang bata, Tessa? Karapatan niya ng kumpletong pamilya. Not like that. Ang nais mo ba'y mamatay si Sherry? Yun ba ang gusto mo ha, Danny? Gulong-gulo siyang napatingin sa dalawa. Mamamatay? Bakit, Daddy, Mommy? Muling bumalik sa pagkakaupo ang kanyang ina. Anak ni Sean si J-Lo, tama ba? Nayuko siya dahil sa direktang tanong ng kanyang ama. Tama ba, Shari? Opo, Daddy. Nahihirapan pa siyang sambitin yon. Hindi mo pwedeng ipaalam sa mag-asawa ang lahat ng ito, Shari. Ani ng kanyang ina. Wala ho akong balak, Mami. Tila nakahinga ito ng maluwag. Umuwi ka kasama sa Manila, Shari. Aayusin natin ang gulong to. Ngunit gulat na gulat silang napatingin sa ama niya. Tama na, Tessa. Ilang taong nalayo si Shari sa atin. Ayos lang sana kung walang ibang nadadamay. Ngunit may bata, Tessa. Apo mo, apo natin ang nawalan ng ama dahil sa mga ito. Dad, hindi ko kailangang ipaalam ang tungkol kay J-Lo. Ayos na kami lang dalawa. Hindi. Dapat noon mo pa ito nalaman, Shari. Kumunot ang noo niya. Manahimik ka, Danny. Tumigil ka kung ayaw mong mawala ang isa sa mga anak mo. Tumigil ka, Tessa. Konsentidor ka. Pinagbigyan kita sa lahat. Pati si Sherry. Dahil sa kabaliwang pagmamahal nito kay Sean, pero siya ba ang dapat naroon ngayon? Siya ba ang dapat na pinakasalan, ha, Tessa? Alam mo na mali, ngunit hindi mo sinaway. Ina ka pero inang konsentidor. Malakas na sampal ang sagot ng mami niya sa sinabi ng ama niya. Dahil oras na nagkamali tayo, mamamatay si Sherry. Tandaan mo yan. Ano bang nangyayari, Dad? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ano bang tungkol kay Sherry at sa akin? Sabihin niyo dahil hindi ko maintindihan. Lumapit ang ama niya. Danny, oras na sinabi mo maghihiwalay tayo. Maghati na rin tayo ng anak para wala ng problema. Bakit gano'n na lang ang galit ng ina niya? Ano bang dapat niyang malaman? Shari, sumama ka sa akin sa Maynila.
Doon ko sasabihin ang lahat, anak. Kailangang malaman mo ang totoo para man lang kay J-Lo. Ayokong habang buhay kang narito. Tama na ang pagtitimpi ko. Tama na, anak. Hindi makatulog si Shari dahil sa kakaisip sa mga narinig niya mula sa mga magulang kanina. Wala pa itong sinasabi sa kanya. Sa mga salita pa lang at sagutan ng mga magulang siya kumukuha ng ideya kung ano ba ang nangyayari. Bukas daw babalik ng Maynila ang mga ito. Hindi rin naman siya agad pwedeng sumama dahil may mga tauhan at negosyo siya na kailangang ayusin. Hindi naman kasi agad-agad nalalaya siya ng hindi alam ng mga staff niya. Kaya nga sinabi niyang by next weekend na lang siya susunod para maayos ang negosyo niya bago umalis. 2:00 ng madaling araw pero heto at tila walang balak matulog ang mga mata niya. Hindi kasi siya inaantok. Tumayo siya para bumaba. Mas mabuti sigurong magtrabaho na lang siya kaysa ang gumulong-gulong sa kama. May mga client siya na kailangang replyan. Hanggang Huwebes lang siya tatanggap ng client dahil Sabado, aalis sila ni J-Lo patungong Manila. Sana talaga tama itong desisyon niya. Sana hindi niya pagsisihan. Habang pababa, dala niya ang cellphone at laptop. Mas maganda kasing magtrabaho sa sala kaysa sa silid niya. Nagulat na lang siya nang mag-ring yun. Nang tingnan niya unknown caller. Hindi nakasave ang number na tumatawag. Sinagot niya kahit may pag-aalinlangan. Hello, sino to? This is from Provincial Hospital. Kaano-ano niyo po si Danny Carion? Biglang sumikdo ang puso niya. Anak ako, bakit? Anong nangyari? Bumangga po ang sasakyan na minamaneho ng daddy ninyo sa poste ng kable. Lasing po kasi, ma'am. Pupunta ako ngayon. Salamat po. Hindi niya na hinintay ang sagot nito. Nagmamadaling bumalik siya sa silid upang magpalit. Dinaanan din niya ang silid ni Inday para ibilin si J-Lo rito. Opo, ma'am. Ako na pong bahala. Pupungas-pungas pa ito nang sumagot. Aalis na ako. Kapag nagtanong siya, sa hospital ka mo babalik din ako agad. Huwag mong palalabasin ang gate si J-Lo, Inday, ha? Opo, ma'am. Anito, habang palabas siya ng silid nito. Hindi naman kalayuan ang hospital sa kanyang bahay. Kaya mabilis lang din siyang makarating kapag mabilis ang pagpapatakbo. Kinakabahan habang nagdadrive ng sasakyan. Okay pa ito kanina. Yun nga lang ay panay ang pagtatalo ng mga magulang niya hanggang pagpasok ng sasakyan. Bakit kaya may mga magulang na hindi patas ang tingin sa mga anak? Bakit ba kailangan may nakakalamang at may binabayaan na lang na parang walang pakailam? Hindi ba kailangang patas ang turing sa bawat anak? Dahil lahat naman sila lumabas sa iisang ina. Hindi ba pwedeng maiwasan ang magkaroon ng paboritong anak? Habang patungo sa hospital, samot-saring isipin ang lumalabas sa kanyang isipan. Hindi niya mapigilang manlumo. Sa buong buhay niya, minsan lang talaga siyang pansinin ng kanyang mami. Noong nagpa siyang umalis para magsarili, ang saya ng kanyang ina. Doon talaga niya napatunayan na iisang anak lang ang pinapabura nito. Hanggang kahapon, si Sherry lang talaga ang mahalaga rito. Paano na lang kung mamatay siya? Siguro, tuwang-tuwa ang nanay niya. Bakit ganun? Magkamukha lang naman sila pero bakit may pinapaboran? Pagdating ng hospital, hindi pa naayos ang pagkakapark ng sasakyan niya. Bumaba na agad siya. Miss, excuse me, may na-aksidente bang dinala rito? Pangalan po, ma'am. Danny Carion, miss. Bumalik ang tingin nito sa computer. Nasa ER po, ma'am. Salamat. Ni hindi pa natatapos ang sinasabi nito, tumakbo na siya patungo ng ER. Ang daddy lang niya ang natatanging nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang daddy lang niya ang taong naniwala sa kanyang kakayahan. Habang tumatakbo, nagdarasal siya na sana hindi grabe ang natamo ng ama niya. Pagdating sa ER, hinihingal siyang tumigil sa tapat ng nakasaradong pintuan. Sinilip niya ang loob. Hindi niya makita ang ama niya. Mga nakaputing nurse at doktor lang ang nasasagi ng tingin niya. Shari? Natigil lang siya sa pagsilip sa kwadradong siwang ng pintuan nang may tumawag sa kanyang pangalan. Sherry? Ma'am? Namimilog ang mga mata nang makita niya ang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Ma, daddy ko ang nandito. Hindi ka kailangan dito, Shari. Umalis ka na. Ani Sherry na pilit siyang itinutulak. Ano ba? Wala na ba akong karapatang makita ang daddy ko? Ama ko rin siya, Sherry. Hindi ngayon, Shari. Hindi ngayon. Please, umalis ka na rito.
Ano bang problema ninyo sa akin? Hindi ko naman kayo inaano. Ang daddy ko ang kailangan kong makita at hindi kayo. Bakit ba? Bakit ba ninyo ko pinagtatabuyan, ma? Anak mo rin ako. Naluluha na siya ng mga sandaling yun. Ngunit hindi sumagot ang dalawa. Natigilan ng mga ito at namimilog ang mga matang nakatingin sa likuran niya. Hindi niya alam kung sino ang naroon. Sean, babe? Nang marinig niya ang bulong ni Sherry, doon lamang siya lumingon. Nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Kitang-kita ang gulat sa mga mata nito na palipat-lipat sa kanila ni Sherry. Babe, let me explain first, okay? Hindi sumagot si Sean. Nakatitig lang ito sa kanya na halatang hindi makapaniwala. Umalis ka na, ani ng mami nila. Hindi siya aalis. Hindi niya kailangang umalis dahil nasa ER ang daddy niya. Mas mahalaga na narito siya ngayon. Ang ama niya lamang ang tanging nagmamahal sa kanya nang walang katumbas. Kaya sa oras na ito, hindi siya tatakbo para lang sa mga taong nasa harapan niya. Ano pang hinihintay mo? Narinig niyang mahinang usal ni Sherry. Pigil na pigil ang tinig nito. Kailangan ako ni Dad. Kung may problema kayo, kayo ang umalis. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nagigising si Daddy. Babe, I'm sorry about her. Alam mo kasi, hindi mo sinabing may kakambal ka, Shari. Baritonong tinig nito na nagpagulat sa kanya. Otomatikong nilingon niya si Sherry. Nagtatakang nagtatanong ang isipan kung bakit Shari ang tawag ni Sean kay Sherry. Tumingin si Sherry sa kanya. I'm sorry, alam mo kasing hindi na rin umuwi ang kapatid ko sa amin, kaya naisip ko na baka hindi na kailangan pang sabihin ng tungkol kay Sherry. Tila nabigyan ng malinaw na paliwanag ang kanyang iniisip. Lumapit ang mami niya at bumulong. Huwag mo nang palakihin ito, Shari. Dahil oras na may sinabi ka, baka iyon na rin ang katapusan ng kakambal mo. Namilog ang mga mata niya. Tinitigan niya ang ina at ngumiti ito sa kanya ng pilit. Mukhang alam niya na ang mga nangyayari. Unti-unting nagdudugtong-dugtong ang mga ideya sa kanyang isipan kung ano ang nangyayari. Babe, meet my twin sister, Sherry. Ngumiti siya. Isang malaking kasinungalingan ng lahat. Kaya ba pilit siyang pinapaalis? Tinataboy palayo? Dahil sa kasinungalingan ni Sherry? Ano ba talaga ang totoo? Na inangkin ito ang katauhan niya? Yun ba ang naisabihin ng daddy niya kahapon? Iyon ba ang gustong ipaliwanag nito na ayaw ng mami niya dahil magkakagulo? Sherry ba talaga ang pangalan ko? Hindi ba't ikaw si Sherry at ako si Shari? Seryoso at matapang niyang saad. Natuon sa kanya ang tingin ng tatlo. Stop! Bulong ng ina niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sherry, ano bang sinasabi mo? Babe, huwag kang maniwala sa kanya, okay? Malambing nitong usal, tsaka ito umabrisyete sa binata. Kaya ayoko magkita kami at maipakilala kita sa kanya dahil ito ang gagawin niya. She is crazy, babe. Nag-igting ang bagang niya. Sherry, kahit kailan, hindi ako naghangad ng kung ano. Ikaw lang talaga sa atin ang ambisyosa at mapaghangad ng masigit pa. Kaya nga nang malaman ko noon na ikakasal ka na, lumayo ako dahil iyon kamo ang makakapagpasaya sa'yo. Ayaw mo na masira ang fairy tale mo kaya sabi mo, umalis na lang ako dahil hanggat nasa tabi mo ko, hindi ka magiging masaya. Dahil baka agawin ko ang lalaking mahal na mahal mo. Your wish granted. Pinatunayan ko na hindi ako naninira ng kapatid. Pero ano to, Sherry? Ano to? Shari, ako si Shari at hindi Sherry. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw ang umalis dahil inggit na inggit ka sa akin. Nakakatawa ka, Sherry. Singhal nito sa kanya. Tumigil ka na, Sherry. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Umalis ka na hanggat hindi pa ako napupuno sa kagagahan mo. Napaluha siya sa narinig mula sa kanyang ina. Ni minsan, ma'am, hindi mo pinaramdam ang pagmamahal na dapat ay nararanasan ko. Simula noon, si Sherry na ang pinapanigan mo. Ang una sa lahat at ang tanging minahal mo bilang anak mo. Pero ako hindi. Kumalas si Sean sa pagkakahawak ni Sherry sa braso nito. Dumistansya ito sa babae. Naniniwala ka sa kanya, babe? Naniniwala ka sa sinungaling at mapanlin lang na babaeng yan? Pinunasan niya ang mga luha. Hindi ko hinahangad ang asawa mo, Sherry. Ang nais ko tahimik na buhay. Tumalikod siya dahil baka matumba siya sa sobrang panlulumo. Ngunit gulat na gulat siya nang biglang huklitin ng kung sino ang kanyang pulsuhan. Nang lingunin ni Shari ay si Sean yun at halata ang galit sa mga mata nito. Hindi ka aalis. Maotoridad nitong usal. Nagulat siya nang hubarin nito ang wedding ring at ibinato sa harap ni Sherry.
Babe, what are you doing? Niniwala ka sa babaeng yan? Babe, she is lying. She is crazy. Please listen to me. Please, I am Shari. Please, Sean. Malakas na sampal ang sagot nito. Humarang ang mami nila, ngunit tinamaan na si Sherry ng malaki at mabagsik nitong palad. Napaluhod ang kapatid niya. Pilit hinihila ang palad ni Sean. Tumayo ka anak, tumayo ka dyan. Please Sean, maniwala ka naman sa akin babe. Ako si Shari. Niloloko ka lang niya. No! Sa lakas ng hiyaw ng ina nila, wala yung nagawa upang pigilan ang pagpiga ni Sean sa braso ni Sherry. I'll kill you. Tama na Sean, ang anak ko, tama na. Sean, tama na. Kung hindi pa siya nagsalita, hindi pa bibitiwan ng lalaki ang kapatid niya. Kinuha nitong muli ang kamay niya, tsaka hinila papalayo sa bahaging iyon ng hospital. Patuloy sa pagsigaw si Sherry, ngunit tila bingi itong hindi nakakarinig. Pagdating nila sa labas ng hospital, sa mismong parking lot, tumigil ito sa paglalakad. Binitiwan ang kamay niya. Nagulat na lang din si Shari nang mapansin ang pagyugyug ng balikat nito. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa paanan. Babalik na ako sa loob. Bakit hindi ko to nalaman agad? I'm sorry, Shari, for being stupid. Napalukso ang puso niya nang bigla na lang nitong ambahan ng malakas na suntok ang sasakyang nasa harapan nito. Dad, sorry po kung lumayo ako sa inyo. Mahal na mahal kita, Daddy. Shari anak, patawarin mo ang Daddy ha. Napasubsob na lamang si Shari sa katawan ng kanyang ama. Iyak lang ang tanging maririnig sa apat na sulok ng kwartong iyon kung saan nakalagak ang kanyang daddy. Marami itong sugat dahil sa aksidente. Pero salamat sa Diyos dahil binuhay pa rin ang kanyang daddy. Ang ulo at mukha nito ang napuruhan dahil sa pagbunggo ng ulo nito sa steering wheel ng sasakyan. Idagdag pa ang mga bubog na nabasag at ang iba ay tumama sa mukha nito. Sa lakas ng pagkakabangga, mabuti na lang nabuhay pa rin ang ama niya. Kalalabas lang din ng daddy niya sa ER. Diniretso ito rito sa private room kung nasaan siya ngayon. Lumagapak ang pintuan. Nagulantang siya na agad ding napalingon. Hindi na paghandaan ni Shari ang mabilis na paglapit ng kakambal. Hinuli agad nito ang buhok niya, tsaka ayun iwinasiwas. Walang iya ka talaga? Kahit noon pa, kontrabida ka na talaga sa kaligayahan ko, Shari. Ano ba? Bitiwan mo ang buhok ko, Sherry. Uubusin ko ang buhok mo para bumalik na sa akin ang asawa ko. Napakakapal mong agawin ng pagmamay-ari ko. Hayop ka. Patuloy nitong hinihila ang buhok niya. Sherry, tama na. Hindi, Dad. Ako ang dapat na mahal ni Sean. Pero dahil sa babaeng ito, nasira ang lahat ng yon. Buntis ako, Daddy. Buntis ako at si Sean ang ama. Pero paano na ngayon? Wala nang magiging ama ang baby namin dahil sa babaeng ito. Hindi ka ba naawa sa magiging baby namin, ha? Tessa, ano ba? Awatin mo ang mga bata. Pero hindi ito nakikinig. Nakatitig lang ito habang sinasaktan ni Sherry ang kapatid. Ibabalik mo sa akin si Sean. Ibabalik mo sa ayaw at sa gusto mo. Tama na, Sherry. Wala akong inagaw. Wala akong kinuha sa'yo. Dahil unang-una pa lang, ikaw ang kumuha ng dapat ay sa akin. Mommy, help! Malakas niyang tinulak ang kapatid. Napabitaw ito sa pagkakahawak sa buhok niya. Tumayo si Sherry at muling susugod nang magsalita siya. Pinagbibintangan mo kong ahas? Mga agaw, hayop? Sino ba sa atin ng ahas? Mga agaw at hayop, Sherry? Di ba ikaw? Ikaw ang lahat ng yun dahil ikaw ang umangkin ng pagkatao ko. Para ano? Para makuha si Sean? Ahas ka! Nagpaubaya ko dahil akala ko ikaw ang talagang mahal. Pero hindi pala. Napakasama ng ugali mo. Tumigil ka na, Shari. Sumusobra ka na sa kapatid mo. Binalingan niya ang ina. Bakit nga ba naging ina pa kita? Bakit ikaw pang naging nanay ko? Dahil simula noon, wala ka namang inisip na iba kundi ang kapakanan ni Sherry. Siya lang ba ang anak mo? Siya lang ba, ma? Walang respeto. Sinubukan siya nitong sampalin, ngunit nakaiwas siya dito. Daddy, tumigil ang mga ito nang magsalita siya. Dad, Sherry, tumawag ka ng doktor. Ngunit hindi ito gumalaw sa kinatatayuan. Daddy, stay with me, Daddy, please. Please, Daddy. Umiiyak siyang lumabas para tumawag ng doktor. Paglabas niya ng pinto, nakita niya pang lumapit ang mami niya sa kanyang ama
na patuloy na nagkukumbulsyon ng mga sandaling yun. Ma'am, lumabas po muna kayo. Pero Doc, kami na ang bahala sa daddy mo, ma'am. Lumabas na lang po muna kayo. Ani ng nurse, tsaka pinalabas ng silid. Takot at kaba ang naramdaman niya para sa kaligtasan ng kanyang daddy. Hindi niya na pinag-aksayahan pa ng oras si Sherry na patuloy na nang iinis sa kanya. Kita mo na, dahil sa'yo na disgrasya si daddy. Kung hindi ka lang sana nagpakita pa, sana walang nangyari sa kanya. This is all your fault, Shari. Hindi niya ito pinansin. Sana ikaw na lang ang nire-revive ng doktor at hindi si dad. Baka masaya pa ako kung ikaw ang nakahilata sa hospital bed habang unti-unting namamatay, Shari. Sana ikaw na lang. Sa sigaw na yon, nanlilisik ang mga mata niyang tumayo at lumapit kay Sherry. At dahil sa'yo, kaya nagkagulo ang lahat, Sherry. Sa isang iglap, malakas na buweltang sampal ang kanyang iginawad. Shari, hindi ka ba titigil? Muli ay ang kapatid na naman niyang kinampihan ng kanilang ina. Bakit nga ba may mga magulang na kagaya ninyo? Hindi naging patas sa pagtrato sa mga anak. Wala kang alam, kaya wag mo akong susumbatan. Anak ka lang at wala kang karapatan itanong ang mga bagay na yan. Walang alam? Simula noon si Sherry na ang minahal ninyo. Siya lang ang nakikita ninyo. Kahit binibigyan kayo ng sakit ng ulo, siya pa rin ang kinakampihan ninyo. Bakit? Dahil siya ba ang katulad ninyo? Oo, dahil ako lang ang anak na nagmamahal kay mami. Hindi na siya sumagot. Ayaw na niyang magsalita pa. Umalis si Sean. May emergency raw kasi ito. Nangako naman itong babalik agad. Hindi pa sila nagkakausap. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng lahat. Tumunog ang kanyang cellphone. Mag-aalas 9 na rin iyon ng umaga. Iniwan niya ang dalawa. Umiiyak si Sherry nang dumistansya siya sa mga ito. Inaalo ito ng mami nila na mukhang nakikisimpat siya sa kalukuhan ng anak nito. Ma'am, saang floor po kayo? Nagulat siya si Inday yun. Bakit Inday? Nandito po kami sa hospital. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, lalo na at narito ang dalawang kontra sa lahat. Baka saktan ng mga ito ang anak niya. Bakit kayo umalis? Di ba sabi ko huwag kayong lumabas ng bahay? Lalo na si J-Lo. Kasi po ma'am, umiiyak si baby J-Lo. Kaya... Sean, naibaba niya agad ang phone niya nang mula sa di kalayuan, naglalakad si Sean palapit sa kinatatayuan niya. Ma'am, nandyan pa po ba kayo? Nasaan po kayo? Pupunta kami ni J-Lo. Umuwi na kayo. Pero huli na, dahil mula sa unahan, sa mismong dinaanan ni Sean, lumabas din si Inday na nakakapit sa kamay nito si J-Lo. Ma'am, nandito kami ma'am. Sigaw ng kasambahay niya na nagpalingon kay Sean sa likurang bahagi nito. Babe, I'm pregnant. Magkakaanak na tayo. Di ba ito ang gusto mo? To have a baby with me? Natupad na Sean. Lalapit sana ito kay Sean nang titigan ito ng lalaki ng may bagsik. Sean, I know na gustong gusto mong magkaanak. Magiging daddy ka na. Walang reaksyon sa mga mata nito maliban sa galit. Mommy! Sabay-sabay na lumingon ang lahat nang marinig ang matinis na tinig na iyon mula sa kanilang likuran. Sabi kong umuwi na kayo Inday, pero hindi ka nakinig. Inisnaan niya sa kasambahay na nakasunod sa likod ni J-Lo. Ma'am, nagpupumilit po kasi si baby J-Lo. Umiiyak po kasi siya. Sige na, iuwi mo na si J-Lo. Tinignan niya ang mga nasa likuran. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Sean na nakatayo sa mismong harapan niya. Animoy naghihintay ito ng paliwanag habang nakatitig kay J-Lo. Sean, listen, magkakababy na din tayo. Hindi mo na kailangan ng anak ng babaeng yan. Shut up, Sherry. Sa lakas ng pagwasiwas nito sa braso ng babae, tumilapon si Sherry sa lapag. Anak! Dumamay ang ina nila. Bitiwan mo ko, ma'am. Huwag mo kong hahawakan. Kita niya ang luhang dumadaloy sa pisngi nito habang nakatitig kay Sean. Mommy, who is he? Hindi siya nakasagot. Palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Kay Sean at J-Lo na magkamukhang magkamuka kahit hindi niya sabihin. Sweetie, ano kasi anak? Sabihin mo sa kanya, Shari. Madiing usal ni Sean. Hindi napapawi ang tingin nito sa bata. Hagulgol ang sumunod doon. Hagulgol ni Sherry habang nakayakap sa kanilang ina. He is your father, sweetie. Namilog ang mga mata ng bata. Hindi ito makapaniwala. Palipat-lipat itong tumingin sa kanya at kay Sean. Really, mommy? Tumango siya ng marahan.
Muli na namang sumigaw si Sherry. Sigaw ng hinagpis na animoy hindi kayang makita ang nangyayari. Shh! It's okay, Sherry. It's okay. Bumalik ang tingin niya kay Sean. Namumula na ang mga mata nito. May namumuo na ring luha sa mga mata. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo to tinago? Dahil ayoko makagulo, Sean. Dahil ang akala ko, si Sherry talaga ang gusto mo't hindi ako. Hirap na hirap niyang ani. Oo, dahil totoo naman. At kasal kami ni Sean kaya wag kang magpumilit, Shari. Dahil kami pa rin at hindi kayo. Magkakaanak na rin kami. Kaya mas mabuting umalis ka na at dalhin mo ang anak mo. Lumingon si Sean kay Sherry. Tumigil ka na. Bigyan mo kahit kaunting kahihiyan ng sarili mo, Sherry. Madiing anito sa babae. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha nito. Ngunit hindi awa ang nararamdaman niya, kundi galit dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Daddy po kita? Nabaling ang tingin ni Sean kay J-Lo, pati lahat ng naroon. Nakataas ang tingin ng bata at nakatuon sa lalaki sa harapan nito. Pasimpleng hinawi ni Sean ng luha, tsaka tumango na may ngiti ang labi. Yes, son. Parang gusto niyang umiyak nang makitang binuhat ni Sean si J-Lo. Daddy kita kasi kamukha kita, di ba po? Tinignan siya ni Sean. Of course we are, anak. Tsaka nito niyakap ang bata. Parang matutunaw ang puso niya sa sobrang kagalakan nang masilayan ng ngiting iyon ni J-Lo. Kahit na si Sean, naluluha itong yakap ang kanilang anak. Wala itong sinasabi, pero ramdam niya ang saya nito sa puso. How about me? How about me, Mom? This is not true. This is not true, Mommy. Sherry, anak, wait. Umalis ang mami at kapatid niya. Umiiyak si Sherry at patuloy na sumisigaw papalayo. Ngunit hindi iyon pinansin ni Sean dahil abala ito sa anak na buhat-buhat nito. Ganito pala ang pakiramdam na may ama ang anak mo na matatawag nitong daddy. Sa ilang taon, inakala niya talaga na si Sherry ang gusto ni Sean. Pero hindi dahil ginamit lamang ni Sherry ang pangalan niya para angkinin ang kanyang pagkatao at makasama nito si Sean sa kanyang pangalan. Hindi alam ni Sean na may kakambal siya. Akala nito siya lang ang anak. Napakaraming kasalanan ni Sherry para lang sa nais nito. Na-revive naman ng doktor ang daddy niya at ililipat ito ng private hospital upang matutukan ang kalagayan. Nang araw na yon, hindi bumalik ng hospital si Sherry at ang mami niya. Hindi niya alam kung nasaan ang mga ito. Wala naman siyang pakialam. Gustong-gusto niyang saktan ng kapatid pero hindi siya ganoong klase ng babae. Hindi siya masamang tao, hindi gaya ng kanyang kakambal. Walang ibang magbabantay sa hospital kundi siya. Dala si J-Lo kasama pati si Sean. Daddy, bakit ngayon lang po ikaw? Sorry son, hindi alam ni Daddy. Anak, tsaka na ipaliliwanag ni Mami ang lahat kapag nakakaintindi ka na. I promise na ipaliliwanag ni Mami ang lahat kapag big ka na, okay? Tumango naman ito. Madali lang naman kasing kausap ang anak niya. About me and Sherry. Not now, Sean, tsaka na. Hindi ito ang lugar para dyan. Kahit tumunog ang phone nito, tinignan nito siya, si Sherry. Hindi siya nag-react, hinayaan lang niya si Sean. Sinagot iyon ng lalaki na halatang napipilitan. Kung hindi ka rin lang babalik sa akin, Sean, mas mabuting mamatay na lang. Sherry, anak, huwag mong gawin to, Sherry. Gusto kong makita si Sean, ma. Si Sean lang, ma. Hiyaw nito. Nasa loob ito ng hotel room, hawak ang isang bote ng gamot. Buksan mo ang pinto. Buksan mo na, Sherry. Gusto kong marinig ang boses ni Sean, ma. Bubuksan na po namin, ma'am. Tumabi ang ginang at binigyan ng daan ng staff ng hotel. Hawak ang susi. Sinususuyan nito ang doorknob. Sean, mabuti at dumating ka. Bakit nandito ka, Shari? Anito nang makita siyang kasama ni Sean. Kapatid ko rin si Sherry, ma. Ayaw kanyang makita. Hindi ka ba makaintindi? Nabaling ang atensyon nito nang marinig ang pag-unlock ng pinto. Agad na pumasok ang staff ng hotel kasabay si Sean. Sumunod din siya at mami nila ni Sherry. Sean, you are here. Thank you, mahal na mahal kita. Nang makita siya nito, what are you doing here? Bakit nandito ka? Hinawakan siya ni Sean sa kamay. Magpapakamatay ka? Sige, gawin mo. Ikaw pang magpapakamatay? Ikaw na nga itong may kasalanan, Sherry. Saan napunta ang hiya mo, ha? Ginagawa ko to para sa atin, Sean. Bumalik ka. Hindi na ako babalik. Akin na yan. Hinawi ni Sean ang gamot na hawak nito. Kahit ulit-ulitin mo to, Sherry,
Hindi ako babalik sa'yo dahil unang-una hindi kita mahal. Kaya siguro lagi kong nararamdaman ng pagdududa dahil hindi nga ikaw si Shari. Kung pwede lang manakit ng babae, Sherry, binugbog na kita. Sean, maawa ka. Enough! Lumingon si Sean sa dalawang staff at isang guard. Bantayan ninyo siya ng mabuti. At huwag niyo na rin akong tatawagan dahil kahit ikamatay pa ng anak mo, hindi ko na siya ulit pupuntahan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang ipinagbubuntis niya kung meron man. Walang nangyari sa amin for a month dahil hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Ngayon alam ko na kung bakit. Dahil isa kang manluloko, Sherry. Bitiwan niyo ako. Kasalanan mo ang lahat ng to, Shari. Kasalanan mo to lahat. Tama na po, ma'am. Sabing bitiwan niyo ko. Mami, tulungan mo ko. Bitiwan ninyo ang anak ko. Bitiwan ninyo. Naririnig pa niyang sigawan ng palabas ng silid na yun. Naiwan siya at si Sean sa kwarto. Palabas na rin siya nang hawakan nito ang kanyang palad. Aayusin ko ang lahat, Shari. Ibibigay ko ang lahat sa inyo ng anak ko. Sasama kayo sa akin sa Manila. Hinawakan nito ang palad. Umiwas siya ng tingin. Kasal kayo ni Sherry, di ba? Hinawakan nito ang mukha niya. Ikaw ang pinakasalan ko at hindi siya, Shari. Dahil una pa lang, ikaw lang ang mahal ko at hindi si Sherry. Pangalan mo ang nakalagay sa marriage certificate na pinirmahan namin. Kaya ikaw ang pinakasalan ko. Your name. Naluha na lamang siya at masuyong halik sa noo ang iginawad nito sa kanya. Kahit araw-araw akong humingi ng tawad ay gagawin ko. Anito, akala niya hanggang pangarap na lang siya. Akala niya habang buhay na lang silang dalawa ng anak niya. Pero mabait pa rin ang Diyos dahil hindi nito hinayaan na iyon ay mangyari. Isang linggo rin ang itinagal nila sa hospital. Nang mailabas ang daddy niya, sa bahay niya ito idiniretso. Hindi pa ito lubos na magaling kaya hindi pa pwedeng lumuwas ng Manila. Sa ngayon, si Sherry ay umuwi ng Manila kasama ang mami nila. Hindi niya alam kung kamusta na ang kakambal niya. Pero sana hindi na nito muling maisip na magpakamatay. Habang si Sean ay naiwan dito sa Cebu, kasama siya, si J-Lo at ang kanyang daddy. Ang sabi ni Sean, pagbalik ng Manila, tsaka sila magpapakasal at sisiguraduhin na raw nito na siya na talaga ang pakakasalan. Noon pa man mahal na siya ni Sean. Kahit umalis ito ng bansa at matagal na hindi bumalik, hindi iyon nawala. Nang bumalik ito, akala niya si Sherry na talaga ang gusto nito. Pero nagkamali siya dahil inako ni Sherry ang kanyang pagkatao at nagpakilalang siya upang mahalin din siya nito. Kaya pala gusto nitong umalis siya para hindi malaman ni Sean ng totoo. Pero may hangganan ng lahat, lalo na at masama ang ginagawa ng isang tao. Hello? Shari? Ma'am? Sasama ako kay Sherry sa ibang bansa. Gusto niya kasi na doon na lang muna para makalimot. Patawarin mo ko, anak, kung naging ganito ako sa'yo. Alam ko kasi na kaya mo. At si Sherry ay masyadong mahina, kaya mas kinampihan ko siya, anak. Mahal ka rin ng daddy mo. Kaya kahit wala ako sa tabi mo, may ama ka naman na nariyan para sa'yo. Patawarin mo ang kapatid mo, pati na rin ako. Si Sherry, ma, nandito. Ayaw kanyang kausapin. Inutusan niya lang ako. Pasensya na, anak. Pakisabi sa daddy mo na uaalis muna kami. Babalik din kami kapag natanggap na ni Sherry ang totoo. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang tawag na may lungkot ang muka. Everything will be alright, sweetheart. Bulong ni Sean, tsaka siya nito niyakap mula sa likod. Si J-Lo ay nasa hardin para samahan ng lolo nitong magpahangin. Ang catering service niya ay pansamantalang isinara. Si Sean na rin ang nagbigay ng bagong trabaho para sa kanyang tauhan. Sa Villa Esperanza na pagmamayari pala ng kapatid ni Sean na si Shera. Nang malaman nito ang totoo, maging ito hindi rin makapaniwala dahil ang alam din kasi nito ay mag-isa lamang si Shari. Masaya na siya kasama ang anak at ang lalaking noon pa man ay mahal na niya. Mahal kita sobra, Shari. Napangiti siya. Siguro, niyayakap at sinasabihan mo rin si Sherry ng ganyan, no? No. Kumunot ang noo niya. Why? I don't know. Parang hindi kasi talaga ako sigurado, kaya hindi ko sa kanya sinasabi ang katagang yan. Pero may nangyari sa inyo? Umiling ito sa kanya. Uwe, parang ang sakit nun. Nitong 2 buwan lang kami nakasal. Ilang beses din na nais ni Sherry na may mangyari. But I refuse. I don't know why. Siguro dahil hindi talaga ako sigurado. Kaya nga hindi ako naniniwala na buntis siya. Nakahinga siya ng maluwag. Bakit nito lang kayo kinasal?
Di ba dapat years ago pa? Nasa Vietnam ako for 3 years dahil sa bagong company doon. Bumibisita lang si Sherry at babalik din dito. Hindi ko naramdaman ang saya, kaya siguro natagalan ng lahat. Pero ngayon, kahit bukas magpakasal na tayo. Tsaka na, kapag nakakalakad na si daddy ng maayos at wala na ding sugat. Hindi na ito sumagot. Naghinang na lamang ang mga labi nila habang tinatanaw ang papalubog na araw.